Mga kaagoy, wala ba kayong pangpulutan? No problem, meron tayong crispy isaw na pwede pampulutan na pang merienda. Madaling araw pa nga lang ay pumunta na nga ako sa bilihan ng mga isaw at dugo. Balang pinuntahan ko sa may frozen food. Dahil dito lang ako makakatagpo ng mga isaw. 1 kilo lang ang binili natin dito mga kaagoy. Kaya kapag wala kayong pampulutan o pang merienda, pwede ito. Madali lang naman yung gagawin natin. Pagka uwi mo, lilinisan mo lang naman itong ating isaw. Sa paglilinis ng isaw, option mo lang kung tatanggalin mo yung nasa loob ng isaw or hindi na lang. Pero mas preferred ko pang tanggalin yung nasa loob ng isaw. Siyempre marumi kasi iyan. Isa sa napaka-quality pulutan or merienda itong gagawin natin ngayong araw na to. May katagalan lang talaga sa pagtatanggal ng laman loob. Matatapos ka lang dito ng mga 30 to 40 minutes. Depende kung gaano karami yung iluluto mo. After nga natin malinisan yung mga kaagoy, naghiwa na nga ako ng sibuyas, bawang at luya na gagamitin natin sa pagpapakulo nitong isaw. Para kahit paano matanggal yung lansa ng ating isaw. Bukod doon, mag-add lang tayo ng dahon ng laurel at konting paminta at asin na palaging gising. Yan lang naman yung mga gagamitin natin. Inilabas ko na nga dito yung kawali namin para maumpisan na nga natin maipakulo. At sinindi ko na nga rin yung kalan. At saka naglagay na rin tayo dito ng tubig na wasa. 2 tabo ang ginamit natin sa pagpapakulo ng ating isaw. At saka mo naman ilalagay yung isaw na nabili mo sa bayan. Mga 10 to 15 minutes pagpapakulo nito hanggang lumambot. Kapag lumambot kasi magiging crispy kapag iluluto na natin sa mainit na mantika. Isasabay lang natin ilalagay yung mga hiniwa natin kanina. At hahayaan lang natin ito kumulo mag-isa. Kapag kumulo na ito mga kaagoy, ibig sabihin yan malapit na ngang maluto yan. Sa part na nga yan, 8 minutes pa nga lang kumukulo yung ating isaw. At nakalipas na mga ilang minuto, fast forward agad. Naluto na nga yung isaw natin kaya naging ganyan ang itsura niya. Kapag yung pinagkulan ng isaw naging yelo na, ibig sabihin luto na nga yung ating isaw. Murang 1 kilong isaw ngayon nasa 45 pesos. Pagod lang ang puhunan para makagawa ng masarap na pulutan. Ngayon mga kaagoy, kapag natapos na natin nakuha lahat, ang gagawin naman natin, palalamigin naman natin ng mga 8 minutes yan. Para kapag tinimplahan natin na hindi mainit at hindi rin tumalsik-talsik kapag mayroong tubig pa. At dahil natapos na nga 8 minuto, uumpisa na natin timplahan para kapag niluto natin ito ay maging crispy talaga. Basic lang naman magpa-crispy ng isaw mga kaagoy. Titimplahan mo lang siya ng powder garlic. Saka mo naman ito ibubudbod. Hindi na natin kailangan gumamit ng asin para magkaroon ng lasa yung ating isaw. Okay na tong powder garlic. Bali 2 lang naman ang ilalagay natin dito para lasap na lasap yung lasa niya. Saka mo naman halu-haluin ito hanggang lahat ng mga pampalasa na nilagay natin ay kumalat mismo sa ating isaw. O kung papansin niyo, dumikit na nga yung garlic powder sa ating isaw. Basta haluin lang natin yan ng maigi. Mga kaagoy, kung napapanood mo ang aking video, paki-comment naman kung anong oras mo napapanood ang aking vlog at paki-comment na rin kung taga saan ka para kung saan napadpad ang aking vlog. Ngayon naman, para maging mas malutong yung ating isaw at maging certified crispy isaw talaga yung ating iluluto, kakailangan lang naman natin dito ng harina. Isa rin to sa pagpapalutong sa ating isaw. Ilalagay lang natin yung ating isaw at saka lang natin to haluin para yung harina ay kumapit sa ating isaw. O ganyan lang talaga ang gagawin natin mga kaagoy, para ka lang din naman bumibili sa kanto. Kaso nga lang ang pagkakaiba, wala tayong ginamit na stick. Ganyan lang ang ginawa natin. Pagkatapos lahat mga kaagoy, para makagawa na nga ako ng legit na crispy isaw, nilabas ko na nga itong aking kawali. Naglagay na nga ng maraming mantika. Sa pagluluto kasi ng isaw mga kaagoy, kailangan rin maraming mantika para lubog na lubog kapag ipiprito yan. Pinainit ko na nga ito ng mga 8 minuto. At nung uminit na nga, saka ko naman na nilagay itong ating isaw. Hayaan lang natin yan na maging tostado mga kaagoy. Wag muna natin ito haluin. Basta ilalagay lang muna natin yan. Saka na natin yan haluin kapag naluluto na ngayon nasa ilalim. Sa part na yan, magkakadikit-dikit na yan kapag maluluto na yan. Yan yung pagkakamali ko, hindi ko lang sila pinaghiwalay-hiwalay. Kailangan kapag magluluto kayo ng ganito, kung gusto nyo hindi magkadikit-dikit, ipaghiwalay-hiwalay nyo ito para kapag naluto hindi magkadikit-dikit. Ganito yung sample na magkakadikit-dikit kapag pinagsabay-sabay mo silang nailuto lahat. Pero goods naman yan mga kaagoy, dahil kapag naluto na yan, mahahati rin naman. Unang batch sa pagluluto ng crispy isaw, ay grabe, sobrang lutong nito mga kaagoy. Kaya kapag wala kayong naisipang pulutan mga tol, pwede ito. Malaking katipidan ito. Para sa pangalawang batch natin mga kaagoy, iluluto lang natin ito. Basta alam nyo na yung gagawin nyo, pre-prito nyo lang ito hanggang maging golden brown. Kapag naging golden brown na yan, saka mo naman agad tanggalin sa kanyang pinaglutuan. Yung mga ganyang ka-crispy-crispy ay panalo kapag mayroong kasamang alak. O anong brand pala ng alak ang iniinom nyo mga chong. Saludo ako sa mga manginginom kapag lahat ng brand kayang inumin. Ay pangmalakasan yun. At para sa ating sausawan mga kaagoy, ay kailangan natin ng maraming sibuyas. Mas masarap kasi sa sausawan natin mga tol, suka na maraming sibuyas at maraming sili na green at red para pak na pak kapag isasawsaw na. Sukang dato puti lang naman ang gagamitin natin dito. Abay syempre mga kaagoy, kapag nailagay mo na yan, tapos ganito ang magiging setup ng pagkakagawa mo, panalo ka na ngayong araw na to. Shem, ganitong isaw na luto, solid ka na, hindi ka nalugi. Agoy!